Magandang gabi, Ma'am Laudet. Magandang gabi, mga klase. Ang ating tatalakayan ngayon ay Guarded Globalization, Fair Trade, and Bottom Billion. Okay, so napag-iisipan ko ng husto itong tungkol sa Guarded Globalization, Fair Trade, at saka yung Bottom Billion. Sobrang komplikado pero importante rin talaga. Una, itong Guarded Globalization. Parang alam naman natin na yung globalization pwede maging maganda, mas maraming koneksyon, mas maraming oportunidad. Pero natatakot din, parang yung ibang bansa at korupsyon, sila yung gumagawa ng mga patakaran, tapos yung iba, kailangan nila sumunod. Kaya itong guard globalization, parang naglalagay tayo ng mga harang para siguraduhin na lahat naglalaro ng patas. Parang mga taripa para protektahan yung mga lokal na industriya, o kaya mga regulasyon para pigilan yung mga malalaking kumpanya na mag-exploit ng mga manggagawa sa ibang bansa. Ang goal, balansehin yung maganda at yung masama. Pagkatapos naman ng guard globalization, dito naman tayo sa fair trade. Sa tingin ko, astig yung fair trade kasi sinisigurado nito na yung mga taong gumagawa ng mga bagay, makakuha sila ng tamang presyo. Parang yung mga magsasaka ng kape o kaya yung mga nagtatanim ng kakao, imbis na lokohin sila ng mga malalaking korporasyon, makakuha sila ng presyo na kaya nilang mabuhay ng maayos. Hindi lang to tungkol sa pagtulong, tungkol to sa hustisya, tungkol to sa paggawa ng sistema kung saan lahat nakikinabang, hindi lang yung mga nasa taas. At saka dito tayo sa bottom billion. Ito yung parteng nakakalungkot. Ito yung mga taong parang stuck sa sobrang kahirapan. Kahit anong gawin nila, madalas nasa mga bansa sila ng mga maaring conflict o kaya korupsyon, at wala silang access na sa mga basic na bagay tulad ng healthcare or education. Parang nakakulong sila sa isang cycle na halos imposible na makaalis. At ito pa, ang bottom billion ay tumutukoy sa pinakamahirap sa 1 bilyong tao sa mundo na naninirahan sa halos 16 na bigong estado. Ang mga bansang ito ay nakaranas ng maliit hanggang walang paglago ng kita mula noong 1980s. Ayon sa aklat ni Paul Collier, sa bottom billion, ang mga bansang ito ay naharap sa mga bitag sa pag-unlad tulad ng digmaang sibil, pagdepende sa mga likas na yaman at mahinang pamamahala. Iminungkahi ni Collier na ang mga ahensya ng tulong ay dapat tumuon sa pinakamahirap na mga kapaligiran, at ang mga mauunlad na bansa ay dapat magpatibay na mga preferential na patakaran sa kalakalan at mga bagong batas laban sa korupsyon upang tulungan ang mga estadong ito. Sa kabuuan, ang mga konseptong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas balanseng at makatarungang pandaigdigang ekonomiya na nagbibigay pansin sa kapakanan ng lahat, lalo na ang mga pinakamahihirap.